Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po kayo naroroon mga kapatid at mga kaibigan. Dalangin po namin sa Panginoon na naway sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-akay ng Panginoon sa atin patungo sa Kanyang kaliwanagan at sa Kanyang katuwiran. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa Kanyang biyaya, panibagong umaga at kalakasan. Tayo po ay ginising ng Panginoon na may taglay na buhay at pagkakataon na matupad ang ating mga layunin sa ating buhay at lalong-lalo na upang maglingkod sa ating pong Panginoon. At ngayon po ay meron tayong mga schedule ng gawain araw ng Martes. Mamaya po meron tayong prayer meeting dyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan.
Ang ating pong gawain dyan mamaya ay alas 3 ng hapon. At pagdating naman ng alas 5 ng hapon, meron tayong bagong bukas na gawain. Bible study, alas 5 ng hapon. Mamaya dyan po kina Brother Adam Murata. Yan po ay alas 5 ng hapon dyan po sa A. Bonifacio. So yan po ang ating mga schedule mamaya mga kapatid. And aside from that, meron pang ibang mga Bible study, alas 6 ng gabi. Dyan po kina Brother Ente Guyal sa Barangay Aquino. So yan po yung ating mga schedule ng gawain mga kapatid ngayong araw ng Martes. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Pagbati sa lahat ng ating mga kapatiran sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan, maging dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, at maging dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At meron tayong bagong bukas na gawain. Salamat sa Panginoon at sila po ay nakadalo nung araw ng linggo. Ang ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan po ay Coastal Barangay ng Bulan South. Salamat po sa Panginoon sa kanyang patnubay. Good morning sa ating mga online viewers. Brother Julio Guelas, dyan po sa Saudi Arabia. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. At lahat ng mga OFWs na nakasubaybay po sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga sacrifices nawa ay patuloy na samahan ng Diyos at kayo po ay pagtagumpayin. At sa lahat ng ating mga Bible study teachers and cell group leaders, lahat ng mga katuwang natin sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, good morning po sa inyong lahat. Maging ang ating mga prayer warriors na every morning ay isinasama sa panalangin ang programang ito at ang gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo mga kapatid at sumainyo ang patuloy na biyaya at kalakasan mula po sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, at sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, maaaring yan ay prayer request o kaya mga testimonies kung paano kayo napagpapala, nagiging malakas spiritual sa pamagitan po ng pagsubaybay sa programang ito. Balitaan nyo po kami. You can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At ang ating mga pagsamba sa Panginoon, nagsisimula po yan ng araw ng Sabado hanggang araw ng Linggo. Sabado, alas 6:30 ng umaga, ang ating pagsamba dyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan. At dito naman po sa Iquirino Bulan, UPC congregation ay Sabado, alas 8 ng umaga. At pagdating naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. So yan pong 3 batch ang pwede niyong pagpilian dito po sa Bayan ng Bulan. Depende kung saan po kayo malapit at sa inyong available na araw. So patuloy po tayo mga kapatid na maglingkod sa Panginoon. Yamang alam po natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na patuloy po ang paglago ng gawain. Bagamat wala ako nung linggo dito sa Bulan, ay nabalitaan po natin ang magandang resulta ng gawain last Sunday. At may mga bisita po na napagpala. At ganoon din yung aming mission nung nakaraang linggo sa Santo Domingo, Albay.
ay pinagpala din po ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos na patuloy po na lumalawak ang gawain at lumalaganap ang salita ng ating Panginoon. And next week ay meron pong District Ministers Conference. Nagaganapin po dyan sa Kabangan, Kamalig Albay, Martes hanggang Huwebes, September 23 to 25 next week. Yan po ang ating schedule ng District Ministers Conference dyan po sa Kabangan, Kamalig Albay. Salamat po sa Diyos sa mga privileges na yan, na ang mga gawain ay maging way of our strengthening ng mga kapwa manggagawa sa ating pong ubasan ng Panginoon. So, see you there mga kapatid, mga kapwa ko pastor, sa ating pong Quezon Bicol District Ministers Conference, September 23 to 25. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At binabati din natin ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Yan, may nabaptize na po tayo dyan, na unang convert mga kapatid from Barangay Aguinaldo, Bulan, si Brother Richard Pilayo. Siya ang kauna-unahang convert po dyan sa Barangay Aguinaldo. At sa lahat ng mga katuwang natin dyan sa lugar ng Aguinaldo mga kapatiran, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At patuloy po tayo mga kapatid sa ating mga pagsisikap na ang Ebanghelyo ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga tao ay ating maisulong. Kung marami ngayong mga bad news sa ating paligid, kailangan nating ipamalita yung good news, yung mabuting balita ng kaligtasan. Kaya salamat po sa pagkakataon na tuwing umaga ay mapakinggan nyo po ang programang ito sa radyo at ganoon din sa Facebook Live upang marami po ang ating mga kababayan na mapalakas spiritual mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan ngayong umaga. Una, maraming salamat po Panginoon sa buong magdamag na iyong pag-iingat at kapahingahan na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat o Diyos sa hininga ng buhay, sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at magamit mo sa iyong ubasan sa paghahayag ng iyong banal na salita sa kapakinabangang espiritual at sa kaligtasan ng bawat nakasubaybay sa programang ito. Panginoon, dalangin po namin na iyo pong dalisayin ang aming puso kasama ng aming mga viewers and listeners, na patuloy mong dalisayin ang aming mga puso at kaisipan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita na ngayong umaga ay aming ipaglilingkod sa aming pong mga kababayan. Dalangin namin ang mga maitaglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan, yung mga nakaranas na mga depression, anxiety. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kapayapaan at kapanatagan. At ganun din, Panginoon, ang mga nadidiliman ng kanilang mga direksyon, kaisipan at puso. Patuloy mo pong pagliwanagin, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan, ang iyong banal na kalooban, ang kanilang lakaran, Panginoon. Gamitin mo po ang programang ito at ang banal mong salita na aming ipinaglilingkod upang maraming mga nasa kadiliman ang matanglawan ng liwanag ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo rin po ang management ng New Gen FM na nagiging katuwang po ng UPC Bulan Church sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming samot dalangin. Sa iyo ang papuri,
pagsambat pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy lamang po nating ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at hayaan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na patuloy na mapenetrate ang ating mga puso at kaisipan, maging bahagi po ang salita ng Diyos sa bawat umaga ng ating pong mga buhay. So dito po, mga kapatid, ay buksan natin ang ating Biblia in the book of Acts chapter 26 verse 27 hanggang verse 28. Praise the Lord. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. And Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day were both almost and altogether such as I am, except this bunch. Sa Tagalog, Haring Agrippa, ito po ay conversation ni Pablo at ng Haring si Agrippa. Naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga tanikalang ito. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatang convinced but not converted. Convinced, ibig sabihin kumbinsido, but not converted. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Nung panahon na si Pablo ay humaharap sa paglilitis, alam po natin yung kasaysayan ni Apostol Pablo, kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Una, siya po ay persecutor, taga-usig ng mga unang mananampalataya. Subalit, ang Panginoon po ay kumilos upang siya'y tawagin na bago po ang buhay ni Saulo or Pablo. From being persecutor, he became persecuted and martyr for the sake of his love to our Lord Jesus Christ. So, nag-change yung kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang encounter personal sa ating pong Panginoon on the road of Damascus. Siya po ay nahulog sa kabayo na kanyang sinasakyan. Patungo sana siya doon sa paghuli sa mga mananampalataya upang usigin, mga kapatid. Dala-dala niya yung, kumbaga sa atin ngayon, ay warrant of arrest upang dakpin ang mga unang Kristiyano. So sa ganong sitwasyon, habang siya ay nasa road of Damascus, tinawag siya ng Panginoon.
So mula sa araw na iyon na bago ang kanyang buhay, mula sa pagiging taga-usig ng mga mananampalataya, siya po ay nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, at siya po ay naging mangangaral at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman nung nabaliktad na po yung sitwasyon, dati siya ang umuusig, kalaunan siya na ngayon yung inuusig alang-alang sa kanyang paglilingkod sa ating pong Panginoon. At yan naman po ay pinagpauna ng Panginoon, mapalad ang mga taong inuusig dahil sa katuwiran ng Diyos. Mapalad tayo kung tayo inaalipusta, inuusig, pinagwikaan ng masasama, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po ni Jesus Christ, "Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven." Yan po ang dapat na nagmo-motivate sa atin. Our labor in the Lord is not in vain. So nangyari po mga kapatid na si Apostol Pablo ay iniharap sa, kumbaga, siya po ay nasasakdal, nililitis sa salang pangangaral. Wala namang ibang naging kasalanan si Pablo nung siya po ay na-convert na, kundi ang ipangaral ang salita ng Diyos. At alam naman natin na kapag ipinangaral mo ang katotohanan, ay talagang marami kang masasagasaan, mga kapatid. Kagaya po ng isang Christian debater sa US na pinatay, binaril, habang siya ay nasa harap ng publiko. Dahil previously, mayroon siya mga strong statement against LGBT at marami pang mga bagay na gusto niyang mabago sa Amerika at maibalik sa pagiging conservative ang mga Amerikano. So sa ganong pagtuturo ng katotohanan ay maraming mga taong umiibig sa dilim na nasasagasaan at nasasaktan. Kagaya po ni Apostol Pablo, ipinapangaral niya ang Panginoong Hesukristo at yung mga religious people ay pinag-iinitan po siya. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na hindi tayo binibigyan ng garantiya na tayo ay ligtas na sa pamamagitan lang ng pagiging religious, sa pamamagitan lang ng pagiging relihiyoso. Kasi tandaan natin, ang umusig kay Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao ay mga relihiyosong tao. Ang umusig sa mga alagad ay mga relihiyosong tao. Ang umusig sa mga unang Kristiyano ay mga relihiyosong tao. Kaya hindi po relihiyon ang way of salvation. Kasi kung relihiyon ang way of salvation, si Apostol Pablo, napaka-relihiyoso niya na mga kapatid. Bago pa siya ma-convert sa pananampalataya kay Kristo, very religious na po siya. Actually, handa siyang pumatay at mamatay alang-alang sa kanyang relihiyon. Na yun ang buong akala niya mga kapatid na tama. Pero isang araw siya po ay na-convert into Christianity. Mismong ang Panginoong Hesukristo ang na-encounter niya at doon nagbago ang kanyang buhay. So, nung nabaliktad na po yung sitwasyon, mula sa siya ay taga-usig, ngayon siya na ang inuusig. At nung sinulat ito na ating binasa, siya po ay nakakulong at nahaharap sa paglilitis, mga kapatid. Ngunit kung matatandaan natin na kahit sa loob ng kulungan, si Apostol Pablo ay patuloy na nangangaral
ng salita ng Diyos even in the time of his persecution, na siya ay naharap sa hukuman. Iniharap po siya kay Agripa. Sino po itong Agripa? Siya po ay hari, mga kapatid. King Agripa. Na wala siyang sinisino, mga kapatid, maipangaral lang ang katotohanan, mga kapatid. Na kahit ang mga taong tinitingala sa lipunan sa kanyang panahon ay gusto niyang bahaginan, pangaralan ng salita ng Diyos. Ito ang napakagandang attitude mayroon si Pablo. Hindi siya nangingimi na mangaral kahit sino ang kanyang kaharap. Hindi siya nangingilag magsalita ng katotohanan, sino man ang kanyang kausap. Iyan ang quality ng mga ngaral na hinahanap ng Panginoon noon pa man at hanggang ngayon. Yung mga ngaral na hindi nagko-compromise, hindi nababago ang lesson or ang message because of material favor or benefits, mga kapatid. Kasi marami ngayon sa panahon natin ang mga ngaral na bayaran, sweldohang mga ngaral, bayarang mga ngaral, mga kapatid. Pero si Apostol Pablo, wala siyang pakialam kung sino ang makikinig at kung sino ang kanyang kaharap. Ipapangaral niya si Kristo mula nung makilala niya ito. So mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo, o sabi ni Agripa, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Alam nyo ba na itong si Haring Agripa ay kumbinsido ito sa ipinapangaral ni Pablo? Subalit, dahil sa kanyang political position, mga kapatid, kahit kumbinsido siya, pero hindi siya totally na-convert. Ito ang pag-ingatan natin, mga kapatid. Marami na akong nakakausap ng mga taong kumbinsido, walang tanong, walang tutol, pero hindi rin nagde-decide. Convinced but not converted. Pag-ingatan natin yan. Beware of just being convinced but not converted. Hindi tayo maliligtas dahil lang tayo ay kumbinsido. Ang kaligtasan natin ay kung makukonvert ang ating pagkatao. Hindi lang kumbinsido ka na walang tutol, walang tanong, kumbinsido. Pero pag sinabing converted, naalala ko noon nung nauuso dito sa Pilipinas yung right-hand drive na mga sasakyan or truck. Di ba dito ang nakasanayan natin ay left-hand drive tayo. Yung mga galing sa ibang bansa na ini-import ng mga sasakyan ay right-hand drive kadalasan. So kino-convert yan. From right-hand drive ay kino-convert into left-hand drive para maging angkop sa ating kinasanayan sa ating bansa. Pag sinabing kinonvert mo ito from something, mga kapatid, hindi na siya mag-i-stay sa kung ano siya before. Pag sinabing converted na yan, kagaya po ng mga appliances na galing sa ibang bansa, kadalasan yan po ay 110. Kino-convert dito sa Pilipinas into 220. Ayan. Kaya kapag mayroon kang imported na appliances galing sa Japan, for example, o sa ibang bansa, 110 yung power niyan. Pag sinaksak mo sa 220, sasabog yon. So, kailangan ma-convert mo siya into 220. O pag sinabing converted, hindi siya mag-stay sa kung ano siya before. Yung kumbinsido, naniniwala yon. Wala yung tanong, walang tutol, pero hindi rin siya nagbabago. Kumbinsido lang. Hindi tayo maliligtas sa pagiging kumbinsido lamang. Bagamat dadaanan natin yan.
Kasi hindi ka makukonvert kung hindi ka muna nakumbinsi. Pero hindi tayo magtatapos lang sa pagiging kumbinsido. Kailangan, we must be converted, mga kapatid, to Christ from darkness into light. Mula sa madilim na buhay patungo sa kaliwanagan. Alam niyo po, mga kababayan, marami ang may impyerno na kumbinsido. Marami po. Maraming may impyerno na kumbinsido. Kaya sa ganitong pangangaral, huwag ka lang masapatan, kapatid, kaibigan, na kumbinsido ka lang. Dahil ang maliligtas ay ang mga converted na tao. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 5, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And verse 5, except a man be born again, born of spirit, born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan magkaroon ng conversion. Hindi lang tayo dapat nakapango, kumbinsido by saying amen. Kailangan ang buhay natin ay completely mabago. Yun ang ibig sabihin ng converted. Hindi ka mag-i-stay kung ano ka before. Ang buhay mo ay mababago because if any man be in Christ, according to 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang buhay na converted. Ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago. Ayan. Ang observation ng Panginoon, sabi po dito sa Matthew chapter 15 verse 8. Pakinggan nyo po. Maraming mga taong kumbinsido pero hindi converted. Na-observe po yan ng Panginoon. Dito sa Matthew 15:8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ayon. Kumbinsido sila, pero hindi ito maliligtas. Dahil hindi sila converted. So, ang nagko-convert sa tao ay ang Panginoon. Ang aming trabaho bilang mga ngaral ay ipangaral ang katotohanan at sinasamahan po kami ng Panginoon upang maunawaan nyo at ma-enlighten kayo ng katotohanan. At mula sa kaliwanagan na yan, you have to decide kung tatanggapin o hindi ang katotohanan. At salamat sa ating Panginoon na sa programang ito ay marami na po ang na-enlighten and later on they decided to accept the truth that converts them to Christ, na ngayon ay kasama nating naglilingkod sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang labi. Relihiyoso. Na-observe yan ng Panginoon. Lalo na ang ating bansang Pilipinas, tayo ay tinuring na pinaka-relihiyosong bansa sa buong Asia. Sa Pilipinas, ang daming relihiyon. Pero ang kailangan natin sa salvation is not religion, kundi personal na relationship sa ating pong Panginoon. So our salvation is not based on membership, but personal relationship to God. Ang pagiging member ng isang samahan, yan po ay hindi garantiya ng kaligtasan. Kaya kung may naririnig kayong mga pangangaral na maliligtas ka kapag umanib ka sa kawan, pumasok ka sa kawan at ikaw ay maliligtas,
So, ang way of salvation nila is through membership. Pero hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Our salvation is based on our personal relationship to God, not membership. Kaya maraming mga miyembro ng simbahan may impyerno kung walang relasyon sa ating pong Panginoon. So ang pinaprioritize natin sa ganitong pagtuturo ay bawat tao ay magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. Mga kapatid, at ang katotohanan na dapat ipangaral, unadulterated preaching of truth, mga kapatid, na kahit ikamatay mo, basta tatayuan mo ang katotohanan. Ngayon, mga kapatid, nagluluksa yung Amerika doon po sa pinatay na Christian debater na sa mga debate niya, mga kapatid, against any belief ng mga tao. Talagang namamayagpag yung kanyang pananalig sa katotohanan na ikinaiinis naman ng mga taong hindi kayang i-down yung kanyang mga statement patungkol sa Panginoon at sa paninindigan sa katotohanan. Mapalad yaong alipin na kung abutan siya ng kanyang Panginoon ay ginagawa niyang gayon ang ipinag-uutos ng Panginoon. Kaming mga mangangaral, kung mayroon man kaming gustong kamatayan, ay yung abutan kami ng kamatayan na tinutupad namin ang kalooban ng Diyos bilang mga lingkod ng Panginoon. So mga kapatid, kagaya ng isang sundalo, kapag ang sundalo po, kung sakali man na magkaroon ng pagkakataon na kailangan niya magbuwis ng buhay, ang isang sundalo na nanumpa na ipagtatanggol ang kanyang bansa, mas gugustuhin niyang mamatay na lumalaban kaysa mamatay sa mga wala namang kabuluhang kadahilanan. Mga kapatid, kung kayo may kilalang sundalo, magtanong kayo kung paano niya gusto mamatay. Nakakaya naman kung sundalo ka, nag-training ka, lahat pa nag-masteral kung ano-ano pang mga mabibigat na training, tapos namatay ka lang dahil nabilaukan ka sa Jollibee or sa McDo. Nakakahiyang kamatayan. Kung ikaw ay sundalo, ang gugustuhin mong paraan ng kamatayan ay yung may kinalaman sa iyong sinumpaang tungkulin. Mga kapatid. So, ganon din po si Pablo. Nung nag-commit siya ng kanyang buhay upang maglingkod sa Panginoon, from being persecutor, he became persecuted and later on martyr. Alang-alang sa ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Kaya po, si Pablo ay pinatay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Siya po ay ikinulong, pinatay, hinatulan ng kamatayan sa Roma, mga kapatid, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Siya po ay nagbuwis ng buhay. So hindi siya kumbinsido lang. Converted po si Pablo. At ang problema itong si Agrippa. Dahil sa anointing na mayroon si Pablo, muntik na po na maging Kristiyano si Agrippa. Kasi kumbinsido na siya. Mga kapatid, kumbinsido na si Agrippa. Sabi ni Agrippa, ni Haring Agrippa kay Pablo, sa kakaunting pananalita, ibig mo akong maging Kristiyano. So ibig sabihin, kumbinsido na siya. Kaya lang, dahil siya po ay politiko, alam niyo naman mga kapatid, ang mga politiko, once na umattend yan sa isang panambahan, lagi mong
iisipin kung ano ba talaga ang sadya niya, to impress people or to worship the Lord. Yan. So ang pinangalagaan ni Agrippa ay ang kanyang political career, yung kanyang political position. Kaya kahit kumbinsido siya, hindi siya na-convert. Kaya pag tinanong mo ako, ligtas ba si Agrippa? Hindi. Kahit kumbinsido ka, hindi ka naman converted, hindi ka nagpasya, hindi nag-decide, hindi na bago ang buhay mo. Para kang nanood ng pelikula na tuwang-tuwa ka. Pero ang katotohanan, hindi ka naman kasali sa eksena. Natuwa ka lang, pero hindi ka involved. Pag converted ka, magsisimulang ma-involve ka doon sa bagay na ikinagagalak mo. So, nanood ka ng pelikula, tuwang-tuwa ka, pagkatapos mo manood, tapos walang epekto sa buhay mo kasi hindi ka kasali doon sa eksena. Pero kapag ikaw ay kumbinsido at na-convert, pagkatapos na makumbinsi ka, mababago ang buhay mo. Dahil converted na ito. Yung puso mo ay converted mula sa madilim patungo sa maliwanag na direksyon. Purihin ang Panginoon. So, sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ayan. Maraming ganyan ngayon. Makadiyos ang bibig, pero ang puso ay malayo sa Panginoon. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ayan. Yung mga kumbinsido, gumagawa din ito ng pagsamba. Pero walang epekto sa Diyos. Walang dating. Sapagkat ang kanilang puso malayo sa Panginoon. 1 John chapter 3 verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Ayan. So, merong kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kung ano ang ating sinasabi, sabi nga, walk the talk. At tayo ay patuloy na lumakad ayon sa panuntunan ng ating pong Panginoon. Praise God. Good morning kay Sir Mandy Perez, ang ating R2, Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church, Region 2. Ayan, nagkita kami niya ni Sir sa Baguio City, ay sa Cebu City. So, good morning, Sir. Thank you for watching. Praise the Lord. Tuloy po tayo, mga kapatid. So, maraming kumbinsido na may impyerno, mga kapatid. Ang kailangan ay makonvert po tayo. Mabago yung buhay natin mula sa ating puso, mga kapatid, mula sa ating puso at kaisipan ay may ukit ang salita ng Panginoon at ito ay magpuproduce ng desire at faith, pananampalataya na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. So ang paalaala po ni Apostol Juan, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita lamang. Kailangan kung ano ang ating sinasabi ay sumasang-ayon ang ating pamumuhay. Matthew chapter 7 verse 21. Patunay na hindi lahat ng hindi porket kumbinsido ka, ligtas ka na. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So it means mga kumbinsido ito. Pero hindi converted yung kanilang buhay. Kahit member na tayo sa church, posibleng kumbinsido ka lang at hindi converted yung buhay mo. So kailangan ang pagbabago ay makita sa atin at papanindigan natin sapagkat tayo ay liwanag ni Kristo. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in
heaven. So, sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi o tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Yung mga kumbinsido ay tumatawag yun sa Panginoon. Pero pagdating sa commitment, sacrifice, dedication, ang nakakagawa lang yan ay ang mga converted people. Hindi ka makakaasa ng commitment doon sa kumbinsido lang. Ang commitment ay doon lang yan sa mga converted na tao. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Another verse, James chapter 1 verse 19, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi kayo ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita at magmakupad sa pagkagalit. Ayan. Kaya maging matalino tayong tagapakinig. Paano, pastor, maging matalinong tagapakinig? Isa puso mo agad at ipamuhay yung napakinggan mo upang hindi ito paglaruan lamang at agawin ng dyablo. Halimbawa, kumbinsido ka sa pakikinig, ipamuhay mo agad, desisyonan mo agad. Mga kapatid, dahil nanakawin lamang ng dyablo sa isip natin yung mga salita ng Diyos na ating narinig. Kung kumbinsido lang tayo without any action, without decision making, kahit gaano ka na bless sa Word of God, ito ay nanakawin ng dyablo. Mga kapatid, kagaya yan ng parable of the sower, mga kapatid, na yung mabuting binhi na itinanim sa tabi ng daan, hindi rin nakatubo yun ng maayos. Mga kapatid. Kaya di ba pag nagtatanim tayo, ibinabaon natin ang punla sa lupa para hindi ito tukain ng ibon. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagsaboy ng binhi, prone yan, mga kapatid, sa pagtuka ng mga ibon. Kaya konting percentage lang ang tutubo dahil karamihan dyan ay tutukain lang ng ibon. Kaya pag nagtanim tayo ng mais, di ba, at ibang mga butil at punla, ang ginagawa natin, ibinabaon natin sa lupa at tinatabunan ng lupa at paglipas ng ilang araw ay tutubo ang punla na nakaugat doon sa lupa. So mga kapatid, kapag narinig natin ang pangangaral, na bless ka sa pangangaral, ipamuhay mo agad. Kung wala ka namang tanong, kumbinsido ka, i-apply mo agad sa buhay mo because your life must be converted by the Word of God. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa according to Hebrews chapter 4 verse 12. It is sharper than any two-edged sword. Yung Word of God, the best po yan na punla. The best yan na binhi. Kaya wag lang tayong maging kumbinsido lamang. Kailangan payagan natin ang Diyos to convert our hearts from darkness to light, mga kapatid, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Salamat po sa ating Panginoon. Tuloy po tayo, mga kapatid. James chapter 1 verse 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayan, mga kapatid. Hindi masama ang makinig. Pero kung matagal ka nang nakikinig at hindi naman nababago ang buhay mo, pero kumbinsido ka sa iyong naririnig, for example, sa programang ito, 23 years na po tayong napapakinggan sa radio dito sa Bayan ng Bulan. Kung matagal ka nang nakikinig, wala ka namang tanong, kumbinsido ka, pero hindi nababago ang buhay mo, kumbinsido ka lang, hindi ka converted, and I tell you, hindi ka maliligtas sa ganyang status. Kailangan ma-convert tayo. Ibig sabihin, mayroong pagbabago na mangyari sa buhay natin at mangyayari lamang yan
kapag sinurrender natin ang ating buhay, puso, isip, kaluluwa sa kalooban ng ating Panginoon. Over-familiarity about the things of God is dangerous. Yan yung masyadong mababaw na lang yung pagtingin mo sa mga bagay na espiritual dahil nakasanayan mo na masyado. So, delikado yung over-familiarity. Converted is to change from one form or function to another. Ayan. Pagbabago ang kailangan. So, hindi lang tayo magtatapos sa pagiging kumbinsido. Dahil sabi ko sa inyo kanina, marami ang may impyerno balang araw na kumbinsido yun sila sa salita ng Diyos. Kumbinsido. Pero hindi na-convert. Kaya hindi kami after sa yung appreciation lang ng tao. Hindi. Hindi naman importante sa amin kung ma-appreciate kami o hindi sa aming pangangaral. Ang pinaka-objective namin sa pangangaral is for you to be converted. Dahil yan lang ang tanging paraan para maligtas tayo, mga kapatid. So, it doesn't matter kung kami ay ma-persecute, kung ma-appreciate man o hindi, wala namang problema doon. Bilang mga mensahero ng Panginoon, mga kapatid, hindi kami after sa appreciation ng mundo. Dahil kung pag-aaralan natin ang buhay ng mga ngaral ni Kristo at mga alagad sa unang panahon, karamihan sa kanila ay pinagpapatay sa mga kalagim-lagim na kaparaanan. Merong pinatay sa tabak, si Esteban ay binato hanggang sa mamatay. Si Pedro ayon sa kasaysayan ay he was crucified upside down. Lahat ng kamatayan, even Apostle Paul, mga kapatid, namatay ng kahindik-hindik na kamatayan, pinatay, pinarusahan ng kamatayan because of telling the truth, mga kapatid. Hindi bali maging persecuted kami by telling the truth, kaysa kami ay maging rewarded by telling a lie. May mga tao sa mundo ngayon ng kasinungalingan na binibigyan pa ng karangalan sa pagsisinungaling, mga kapatid. Nakikita natin yan sa mundo ng politika. Na dahil nasunod nila ang kanilang amo, kahit sila ay nagmukha ng tuta ng mga politiko, ng mga korap na politiko, they are rewarded by telling a lie, mga kapatid. Hindi baling ma-persecute tayo sa pagsasabi ng totoo kaysa parangalan tayo sa pagsasabi ng kasinungalingan. So ang buhay ng mga mangangaral, mga kapatid, ay nakalaan upang ipangaral ang katotohanan and nothing but the truth. Kaya kahit na may mga nasasaktan sa katotohanan, hindi magbabago na ang katotohanan lang ang magpapalaya sa tao. So mga kapatid, kapag tayo ay nasa kamalian, tayo ang unang-unang nasasaktan kapag ipinapangaral ang katotohanan. Kung ikaw ay nasa madilim, ikaw ang una-unang masisilaw kapag tinanglawan ng ilaw, mga kapatid. Ngunit, kung tatanggapin natin ang ilaw, ito ay salita ng Diyos na magbibigay liwanag sa madilim nating pamumuhay. So mga kababayan, mga kapatid, lalo na yung mga matagal nang nagsusubaybay sa programang ito, we appreciate your time listening and watching our program, Preaching the Gospel of Salvation. However, I just want to remind you that you cannot be saved by just being convinced. You need to be converted. Dapat ma-convert ka. Mabago ang kaisipan mo, puso mo, buhay mo. Doon mayroong kaligtasan. Sa pagiging kumbinsido, walang kaligtasan dyan. Pero dadaanan mo yan in the process of conversion. Makukumbinsi ka muna. Pero huwag kang magtapos dyan.
Allow God to convert your hearts, mga kapatid. Dahil doon tayo may kaligtasan. Si Agrippa, ligtas ba? Dahil kumbinsido? Hindi po. Kasi hindi niya kayang tayuan yung alam niyang tama. To protect his political career and political position, ang iniisip ni Haring Agrippa, hindi ang masunod niya ang Diyos, kundi masunod niya ang tao. Kaya hindi po tayo naniniwala na laging tama yung the voice of the people is the voice of God. Mga kapatid, dahil nung si Jesus Christ ay i-crucify, ang voice na yon came from the people, mga kapatid. So, depende sa mensahe, mga kapatid. Nung si Jesus Christ ay crucify, voice of the people yon, na siya ay ipako sa krus. So, I don't think na yun din ang voice of God, na siya ay ipako sa krus. So, mga kapatid, ito po yung ating natalakay ngayon. I hope na may natutunan po tayo. Huwag lang natin ito nawang palagpasin lang sa kabilang tainga, kundi tumimo sa ating puso at magresulta ng action, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa inyong pagsubaybay sa umagang ito at nawa ay pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. So by this time, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa iyong patnubay at gabay sa umagang ito sa aming pagtalakay ng iyong banal na salita. Samahan mo po ang aming mga kababayang nakinig at nanood sa Facebook Live na sa umagang ito ang pangungusap mo ang kanilang maramdaman sa kanilang mga puso, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang desire sa bawat nakapakinig na yung kanilang naunawaan ngayon ay mailagay nila into action, na hindi lang sila maging convinced kundi maging converted ang kanilang buhay mula sa kakamalian patungo sa tamang direksyon, mula sa dilim patungo sa kaliwanagan. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga kababayan, aming mga taga-subaybay sa radio at maging sa Facebook Live sa umagang ito. Yung mga nadidiliman ng kaisipan, pagliwanagin mo po nawa. At yung mga may karamdaman, pagkalooban mo ng kagalingan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray for the salvation of more listeners and viewers sa programang ito, na nawa ay malagpasan nila yung kalagayan ni Agrippa na kumbinsido lamang. Nawa ay makonvert lahat ng kumbinsido upang sila ay maging candidate for salvation sa mas nalalapit ng iyong pangakong pagparito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. And if you have something, mga kapatid, or message na gusto nyo isend sa amin, you can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa mga viewers. Please share our episode this morning. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan siya'y palaging nariyan. Naroon at ka na, si Jesus.
ay tawa